The Regional Executive Director of the DNR Caraga was coming to Surigao City, Kamunguntag. Then this morning, we were briefed nga unsay katuyuan niya. So gi-refer katong media interview sa press corps sa Manila, which was gitubag ni Press Secretary Claire Castro regarding ang gist sa kwan is na ay kakuyangan sa tubig sa Surigao City because it was affected by mining operations dual sa watershed. So, mao tong ni-present ganinang buntag ni Red Allen together with Penro Larry Curias to Vice Mayor Kasura, and kung unsay actions na ilang i-take to verify kung sakto or tinuod ba tong claims na nagkuyang ang tubig because of it was affected by mining activity. So, ganina, i-present nilang ilang findings, and it was presented nga walay mining operation. So, when we say mining operation, mo ni siya ang mga tagkong mina gyud. So, let example rice, claver, kana ng mga mine. When we say mining, nga nagkakadagko, no? Kanang widespread yun ang tree removal. So I think that's the point nga walay mining activity dool or within the protected area sa atong watershed. So gipakita po ganina nga ang atong parang watershed, ang Surigao River nato na ang source niya is ang watershed, nagya po yung nagdagay-day nga tubig. Then later on sa presentation, nakita nato nga katong video nga grabe ang awas, grabe ang tubod ng tubig sa river, kaso dili lang yun nato makolekt, no? I think that video was taken during rain season, nga ingana gyud ang volume ng tubig na ma-generate ng atong watershed. Unfortunately, dili lang yun nato ma-capture because the facilities ng atong water district kay gamay ra, mo nang motong gingon nga sa kilid, grabe ka nagbusubo-subo yun ang swak-swak yun ang mga ang tubig, pero makuha ka yun ng ato water district gamay ra. So there is a need really to capture kanina mga excess water, and the DNR expressed their support for the proposed project of the city mayor to establish a water impounding system near the Surigao River. So that's just the gist, no, na kay we were also unaware na na-ay issue na niabot na sa press corps sa diri sa local, wala man gyud na siya di take up sa ano. Ang kanya tong parang watershed kay deklara man gud siya na protected area. So any development, any movement within the boundaries ng street protection area ng kanya tong parang watershed, very limited ra yun. Dapat na ay pagtugot sa DNR na pwede na tayo mag-develop, especially kung ang way forward is to establish mas dako nga intake, atong itawag nga intake or mo ay mudawat ng tubig, then we need their approval kung no man ang atong kwan. So today, ang atong personal sa City actually na ako dito sa parang kay gisubay nila ang possible area kung asa dapat na ang SMWD na may existing na box kanang mudawat sa tubig. So kami po nangita ni ng lugar nga medyo layo-layo po sa SMWD na box intake nga medyo sayon applyan ng permit. Kaya kung strict protection ng good, muwagi pa ng public consultation, muwagi pa ng ECC, muwagi pa ng approval sa central office. So kung medyo mugawas na gamay sa protected area but within the parang watershed, then we can apply for a water permit para pwede ta maka-establish ng atong kaugalingon nga water intake, no? So katong excess water nga nakita nato sa video, pwede nato to siya i-capture then i-supply sa atong water impounding dam or water impounding facility. So phase 1, ita ng lugar kung asa dapat makuha ng tubig, then i-kuha nato sa i-support nato sa atong water impounding project. But for immediate, mo itong hinon pamiyanan, for immediate
alibyo yun sa tubig. Kani it will involve really long-term study kay ang pinakadali siguro manghita ta ng mga deep wells. Kay kaning sa gikan sa parang-parang nino sila gikan parang-parang pakanto sa siguro sa Mat-I or Mabini, it will take 3 to 5 kilometers. So pag-procure, pag-establish ng mga pipelines, medyo dugay-dugay pag yun. So we are looking still into other possibilities na para matagaan tayo ng alibyong kuya mo nato sa tubig.